Purihin lahat. May I ask, please, anyone who is there outside, can you please come in and then we start the fellowship. Good afternoon to each and everyone. And you are all blessed. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We would like to greet those who are on any platform on this fellowship of El Shaddai Saturday Group Hong Kong chapter. Good afternoon to each and everyone. At mga kapatid, tayo po ba ay nagagalak na purihin ang ating Panginoong El Shaddai? Ako po ay nagpapasalamat sa inyo na kung sino po ang baguhan po dito ay inaanyayahan po namin lumapit sa amin upang ipahayag ang kabutihan ng Panginoon. Marami po salamat. Please, any newcomers, so that we will give you a warm welcome. Anyone? Come forward, please. Wow. You are so lucky. Sige, come here, sister, and we give you a warm welcome. Darating. Okay, let's welcome our sister. Please, sister, come forward. Thank you. Okay, just stay there, and then we welcome you a warm hug. Amen. Mga kapatid, we are happy to be with you, and we believe that this is not the first one, but forever that you will be with us. And then we let Sister Maricel and Sister Agnes to explain with you what is with this Eucharistic renewal celebration. Amen. Praise God. Maraming salamat, Sister Cora. At pinagpala yung ating sister. Napakaswerte ka, sister, dahil nasumpungan mo ang gawain ni Yahweh El Shaddai. Amen. Ano po ang pangalan natin? Tess. So, welcome po sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Tayo po ay isang Catholic Charismatic Group. Umaten ka po ba sa Pinas? Hindi, pero before. Alam ko na, Praise the Lord. So ipapaliwanag lang natin ulit kung ano po yung nasumpungan sa araw na ito. So ang salitang El Shaddai po, ito po ay isang Hebrew word. Ang ibig sabihin po ng El ay God. At ang Shaddai naman po ay Almighty. At ang iba pa pong kahulugan ng El Shaddai is the God who is more than enough and the all-sufficient one. At mayroon po tayong gawain from Monday to Sunday. Ang gawain po natin, Monday to Sundays. Monday to Friday po sa Central, sa St. Joseph, from 11:30 to 2:30. And then dito po Saturday ay the same po ng time,
Pag Sunday po doon sa school ground, 11:30 din po hanggang 3 doon. Kung anong available nyo pong araw, everyday meron pong gawain ng Yahweh El Shaddai. Okay lang po, wala pong problema dahil mayroon po tayong Facebook Live na may pwede nyo pong i-search ang kanyang page, Facebook page na El Shaddai. Basta mayroon po siyang Facebook page. El Shaddai Hong Kong chapter. Yes po. At saka meron din po tayong YouTube. At ang layunin po ng El Shaddai ay ihayag po ang salita ng Diyos upang ganun po ang mga makaparinig ay mabigyan ng kagaanan ng kanilang mga problema, kung ano man po ang mga suliranin kanilang pinagdadaanan, magkaroon po sila ng kaliwanagan sa pag-iisip, sa puso at maging hallelujah, hallelujah. At magkaroon po sila ng direksyon ng kanilang mga buhay sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos. So, nawa, hindi po ito ang iyong huli, bagkus ito yung simula ng pakikipagtipan sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Taga saan po kayo sa Pilipinas? Cavite. Cavite. So, palakpakan po natin ang ating bagong Amen. atay, si Hallelujah. Sister Welcome po Tess, kayo. taga Cavite. Praise the Lord. So, dito muna tayo. Ating Amen. Amen. sa ating So, mga MC. yeah. Sister, you see there, and there's, you need to write your name. Hello. So now, we are going to testimony. Sino ba ang mga na-bless? So may sulat, may ano dito magte-testimony. Ang una mag-sharing, ang kabutihan ng Diyos, si Sister Flor. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Yahweh El Shaddai. Napakabuti ng Panginoon. Talagang napakabuti ng Diyos na last Friday naranasan namin na tumawag yung may prayer fasting ang Saturday group. Lahat ng araw ay mayroon yon. Pagkatapos lang namin nag-prayer ni Sister Cora, maya-maya konti tumawag yung ate ko, Lynn, nasusunog na yung bahay natin. May sunog dito, nasusunog na yung bahay natin. Sabi ko, sandali, hindi na ako humingi ng explanation. Sabi ko, sandali lang. Magsasalmo ako doon sa, hindi ako makasalmo sa bahay, ay sa kwarto kasi Jehovah Witnesses yung kasama ko. Doon ako sa CR, lumuhod ako, nagsalmo, nakatatlong salmo ako, nanginginig yung tuhod ko kasi hindi ko alam na masusunog na yung bahay. Pagka after ng tatlong salmo, nawala yung, parang nakalma ako. So nandun ang tiwala ko kay Lord. Tapos tinawagan ko yung kapatid ko na mag-grocery sa Masbate at yung ninang ko, si Ninang Joy, nagtawag din siya, nag-prayer. Nag-continue ako ng prayer, lumuhod ako uli. Nakapitong salmo ako, sabi ko, Lord, alam mo naman, Lord, nagmakaawa talaga ako kay Lord. Sabi ko, Lord, alam mo namang matagal kong pinaghirapan yun. Tapos 3 kaming pamilya ang masusunugan ng bahay doon sa compound na yun. Kaya sabi ko, basta alam mo, nakabisyon ako ng yung kamay ko nakahawak sa apoy at sabi ko, in Jesus' name, lumayas ka. Nung time na yun, sabi ng ate ko, bumaliktad ang apoy. To God be the glory, sa likod na ng bahay ng ate ko, walang nasunog. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi tunay, mga kapatid, ang patutuo dito, sa oras ng kagipitan, lumuhod tayo kay Lord. Napakabuti ng Diyos. Imposible na yon kasi andyan na sa likod ng bahay ng ate ko, 3 kami masusunlog. Alam mo naman, na ganyan. Sabi ko gano'n, pero nagpabisyon si Lord sa sa apoy na yun na hawak ko na inihagis ko pataas, bumaliktad ang apoy. To God be the glory. Thank you, Lord. Thank you, Yahweh El Shaddai. Thank you, Lord. Amen, amen. By faith, everything is possible to God. Hindi pa nagagawa, answered prayer na tayo, Sister Flor. And then, pangalawang sharer, si Sister Serna. Magandang tanghali sa ating lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoong Hesus na nagbibigay sa akin ng lakas at upang lumaban sa mga suliranin sa buhay. At nagpapasalamat po ako at tagumpay ang aking mga misyon sa kanyang mga trial. Lord, sa iyo po ang mataas na papuri at pasasalamat. Sa inyo ko po iniaalay ang aking buhay at ako po ay nagpapatotoo na ang Diyos ay hindi nag-iiwan lalo't ikaw ay tunay na naglilingkod sa Kanya. Sa mga bagay na hindi ko akalain na hindi ko na tarok ng puso ko ang na makapanakit sa aking kapwa. Yan ang
walang digid na hindi nalalaman ng Panginoon. Maraming salamat sa mga sumuporta sa akin at nakilala nila ako. At maraming salamat sa mga nagdadasal. At lalo't higit maraming salamat sa aking pamilya. God be the glory and Jesus' mighty name pray. Amen. Thank you, Lord. Basta, kapit ka lang sa Diyos, Sister Serna. Nandyan lang kami at nandyan ang Panginoon. Third seller, si Sister Rita. Thank you. Thank you, thank you. Ako na, Mami. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Sister Rita X. Conde. Ako po ay Sunday group before. 25 years po akong domestic helper dito. Ako po ay nag-for good noong May 3, 2023. Sa kabutihang palad ng Lord, siyempre ang pagtigil po sa Pilipinas ay medyo nakakainip. Namiss ko po talaga ang pagtatrabaho ko dito. Ang gawain ni Yahweh El Shaddai. Sabi ko, Lord, namimiss ko ang gawain mo sa Hong Kong. One day, tumawag ang aking friend. Iniimbita siya ng kanyang amo. At sinabi niya sa akin, isasama niya ako. Talaga pong ako'y natuwa. Sa katuwaan ko, tinawagan ko ang dati kong alaga sa Canada. Sabi ko, I'm going to Hong Kong. Alam niyo po ang sabi niya, okay tita, don't worry, I pay everything. Talaga pong to God be the glory. Isa pa po, ako po ay nagtrabaho dito ng 25 years. Hindi po yun madali. Talagang dumaan sa rough road. Ang aking pong anak ay 3. Ininvest ko po sa kanila ang aking kinita. Ang aking pong 3 anak, ang aking bunso ay isa ng electrical engineer. Ang aking pangalawa, isa ng nurse na nagtatrabaho sa government hospital sa Pilipinas. At ang aking pong anak na panganay, isa ng analyst sa pinakamagandang telephone company sa Pilipinas. Talagang maraming salamat, Yahweh El Shaddai. At sa inyo pong lahat, higit sa lahat kay Yahweh El Shaddai, humihingi po ako ng tawad sa kabila ng 3 years ko sa Pilipinas. Ngayon lang po ako dumalo ng gawain, lagi lang po ako sa YouTube dahil ako po'y nag-aalaga ng aking apo. Pero sa kabila po noon, hindi nagpapabaya si Lord. Naandyan ang kanyang pagpapala, naandyan ang tugon niya sa lahat ng aking kahilingan. Wala siyang binigo sa lahat kong hiniling sa kanya. Kaya Lord, maraming salamat. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. To God be the glory. Amen. And thank you, sis. Sis, God knows your heart desire to come back in Hong Kong and you miss fellowship. So now we still continue because we still not arrived our preacher. One sharer, Sister Sharon. Sharon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord Yahweh El Shaddai, thank you for 39 years ng paglalakbay dito sa mundo. Happy birthday! 27 years ago, nang binigyan mo ako ng pangalawang buhay at pinangako ko sa iyo ng I will praise you till I die. At tunay nga pong sa paglalakbay ko, hindi mo ako pinababayaan. Laging may pagpapala, sa gitna man ng pagsubok, laging iniaayos mo ang aking buhay. 5 years ago, nang sinubok kaming mag-asawa, yung ikinabubuhay namin ay napeste po ang pagbababoy namin. Talagang nalugmo kami nun sa utang. Pero 5 years ago, unti-unti nagsisimula na uli kami, nakapagpagawa na uli ng bagong kural yung asawa ko at nakabili na siya ng isang partner na simula at naghahanap pa. Kaya Yahweh El Shaddai, alam kong dinala mo lang ako dito sa bansang Hong Kong upang magkaroon ng pagkakataon na hindi lang basta maging lingkod mo, kundi tumulong sa iyong gawain. Kaya I promise you, I will do my best, everything, because you are the God more than enough. Kaya Yahweh El Shaddai, salamat! Salamat sa tagumpay! Happy birthday!
bless you. Hallelujah. Sister Sharon, trials always there for us to succeed. Don't lose hope. Isang pang-sharer, birthday celebrant, Sister Evelyn. Sister Evelyn. Sister Evelyn. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Binabalik ko lang po ang papurit pa sa salamat sa ating Diyos na plus one na naman ako. Kahit na maraming bagyo sa buhay ko nang dahil sa Panginoon Diyos na papagtagumpayan ko po yun. Manalig lang po tayo sa ating Diyos. Hindi tayo pababayaan. Tawat habag ng Panginoon din at nakapagtapos na rin po yung anak ko. Nang dahil sa marami pong naandyan po, yung mga tumutulong, maraming ginagamit ang Panginoon alulod ng pagpapala na andito po yung mga taong nagsusuporta po sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Welcome, 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 Sister Welcome. Evelyn. So ngayon, punta tayo Nandiyan. So we are going to start our fellowship and a prayer led by Sister Virgie Guerrero and the El Shaddai The Gospel Music Ministry Hong Kong chapter to be led by Sister Evelyn. Hallelujah. Handa po natin ang ating mga sarili sa harapan ng Panginoon sa mga oras na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, sa pangalan mo Jesus na Nazaret, pinupuri ka namin at niluluwalhati, dinadakila sa Espiritu at katotohanan. Ikaw po ang Diyos noon, ngayon at magpakailanpaman. Ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na matulungin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya Panginoon Lord God, kami ay nagpapasalamat sa araw na ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na makarating sa dakong ito upang ika'y purihin, sambahin, dakilain ang iyong pangalan. Panginoon, salamat Panginoon at patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa. Patuloy mo kami tulungan, samahan, gabayan Panginoon Lord God upang ang aming buhay espiritual ay patuloy sumunod sa nais at kalooban mo. Panginoon Lord God, ikaw po ang Diyos, Diyos na nagbibigay sa amin ng buhay. Panginoon Lord God, dalangin po namin sa bawat naririto. Tulungan mo kami, Panginoon Lord God, sa aming mga panalangin, sa aming mga pagsubok na pinagdaraanan, sa mga problema namin. Tulungan mo kami, Panginoon Lord God, na kami, Panginoon, na mapagtagumpayan namin ang buhay na aming hinaharap. Na alam po namin, Lord God, na hindi mo kami iwan o pababayaan. Kami, Panginoon Lord God, ay kumakatok sa iyo. Ang sabi mo nga, Lord God, sa Mateo 7:7, kung matok kami, kami iyong pagbubuksan. Hanapin ka namin, aming ka naming masusumpungan. Humingi kami, kami iyong bibigyan. Pinangahawakan namin ng iyong mga salita at pangako, Panginoon, sapagkat ang iyong pangako siyang nagbibigay lakas, pag-asa, tagumpay sa aming buhay. At nananalig kami, Panginoon Lord God, sa araw na ito. Muli namin mararamdaman ang presensya mo. Mararamdaman ang pag-ibig at habag mo sa bawat isa sa amin.
Pagpalain mo po ang lahat ng mga prayer request namin. Pagpalain mo po, Panginoon Lord God, ang aming mga kahilingan. Sa mga taong nariritong may batbat ng suluranin, kaguluhan sa buhay, bigyan mo po ng kapayapaan. Bigyan mo po ng katugunan ang kanilang mga kahilingan. Panginoon, pagpalain mo po ang bagong preacher na parating pa lang sa dakong ito, ni si Brother Edgar Relasio. Dalangin po namin ang mission niya, Panginoon Lord God, sa dakong ito. Kung paano mo sinamahan ang mga preacher, ang mga alagad mo, Panginoon Lord God, na pinadala mo rito. Samahan mo rin siya at pagpalain, Panginoon. At mapagtagumpayan rin po niya ang mission niya sa dakong ito. Salamat, Panginoon Lord God, sa iyong kabutihan at inaangkin na po namin sa araw na ito. Muli namin mararanasan ang iyong presensya, biyaya, pagpapala sa iyo nagmumula. At dalangin po namin, Lord God, lahat ng naparirito, hindi aalis sa dakong ito na hindi dala-dala ang presensya mo at ang biyayang ibubuhos mo sa amin sa araw na ito, sa pangalan mo, Jesus. Kaya, Panginoon Lord God, sa pangalan mo, Jesus, ito pong aming mga samot dalangin. Sa iyo po ang kapurihan, pasasalamat, ay tanging sa iyo lamang sa pangalan mo, Jesus. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Malakas Hallelujah. na po sa ating Diyos. Hallelujah. Palakpak na para sa ating Panginoon. Huwag natin Amen. Amen. Woo, woo, woo. Amen, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Magsimula na po tayo, no? Amen, Lord. Hallelujah. 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 Amen. Sa mga oras na ito, atin pong anyayahan ng banal na Espiritu na siyang manguna sa atin. Hallelujah. Ginagalang kita, banal na
na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw ang hangad para akong tuyong lupa. Tubig ang siyang lunas. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong magpupuri sa ating Panginoon Diyos. Amen! Hallelujah. Amen! Abig sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Ako narito. Ay narito ngayon naghihintay. Inaasam sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon nananabik. Inaasama sa presensya. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Masayaw naman sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Hallelujah! Ay narito ngayon naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Hallelujah. 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 Patuloy po natin. Hallelujah. Patuloy natin papurihan natin Panginoon Diyos, ating sambahin. Hallelujah. Sige po, taas po natin ating mga kamay. Ganda ng ating pagsamba sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Savior of my soul.
atin po munang ng ating bagong preacher po, Sister Celine. Hallelujah. Mga kapatid, ituon po natin ang ating mga kamay sa ating kapatid na ito. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na banal, dakil at makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, salamat o Diyos sa oras na ito at nakarating po ang aming kapatid na ito, Lord God, na maayos, malakas, Panginoon. Salamat, Panginoon Lord God, sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon na ibinila mo muli, Panginoon, sa lugar na ito. At muli po namin, Panginoon, idinadalangin na pagpalain mo ang kanyang buhay, bigyan mo siya ng maayos na kalusugan, kalakasan, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunong at kalaman sa araw-araw, Panginoon, ng kanyang misyon dito sa bansang Hong Kong, O Lord God, upang magamit mo po siya for the glory of your name, O God. Kaya, Ama, salamat po ng marami. Ito pang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. To God be the glory in Jesus' mighty name. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai, dalangin po namin sa hapon pong ito, pagpalain mo ang bansa na ito, Ama, ang bansang Hong Kong, Ama, ay inyong pagpalain. Pagpalain niyo po at ingatan ang lahat ng mamamayan sa bansa pong ito. Ingatan niyo po at pagpalain ang lahat ng Pilipino sa bansang ito, Ama, sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwan sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa pina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin
bilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatutuo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong loob, huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang Panginoon. Malakas, malakas na papuri, palakpak na papuri para sa Diyos na buhay. Sa Kanyang lahat ng kapurihan, karangalan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailan paman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, bigay niyo pa po yung pinakamainam na papuring palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to God. Ayan. Sige po, pwede na po silang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang El Shaddai at ito, naririto na naman tayo. Nagkakatipon dito sa dako pong ito na kung saan ang ating pagparito ngayon sa gawain ng ating dakilang El Shaddai ay lagi natin tatandaan paglapit natin ito sa trono ng mahabaging Diyos. Amen? Paglapit sa trono ng mahabaging Diyos upang sa hapong ito, sama-sama natin siyang papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. At higit sa lahat ay mapakinggan natin ang kanyang mga salita. Amen? At dahil ito paglapit sa trono ng mahabaging Diyos, mapalad tayo ngayon. Kasi hindi tayo sa tao lumalapit. Amen? Lumalapit tayo sa trono ng mahabaging Diyos, Diyos na kung saan ang hindi magagawa ng tao ay magagawa niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Na ang sabi niya, kung hindi tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, kakamtan natin ang habag sa panahon na kailangan natin ito. Amen? Kaya lahat ng naparito ngayon, mga kapatid, ay answered prayer. Amen. Dahil sa Diyos tayo lumalapit at hindi sa tao. Amen? At yan ang sabi niya, kakamtan natin ang habag sa panahon na kailangan natin ito, sa panahon na tayo lumalapit sa Kanya, handa niyang ibigay ang anumang ating kahilingan. Amen. Glory to God. Maalala ko po noon, andito po ako noon nung pumunta si Brother Mike, na ang palakpak po ay ganito lang. Bawal maingay kasi may nagagalit sa paligid. Na kung saan ay ayaw niya may maingay dito. Kaya yung palakpak nung pumasok si Brother Mike, nung nagtutok na si Brother Mike, ang palakpak ganito lang. Yan. Pero naalala ko po na kung saan yung sister na yun na ayaw niya maingay, hanggang matapos si Brother Mike nakikinig. Nakikinig. Bakit? Kasi nasunod yung gusto niyang walang ingay. Hindi po ba? Ganun lang. Ganun lang yung karunungan na binigay kay Brother Mike para ang tao na yun, ng oras na yan, sa kabila na magalit, ay makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Ayan. Sino sinundan ni Brother Boyet dito? Si Brother Bay. Okay. Nung si Brother Bay ay nasa Macau, sino andi dito? Si Brother Polds. Si Brother Polds. Pagkatapos ni Brother Polds, si Brother Boyet. Yan. Mahal na mahal talaga kayo ng Diyos.
Lagi kayong pinapadalhan ng liwanag. Glory to God. Ana. Ayan. Sabi nga niya, liwanag. Mas maganda po yon, di po ba? Dahil kapag liwanag ang taglay natin, hindi tayo maliligaw. Di po ba? Purihin po natin ang Panginoong Jesus. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Glory to God. Na sa hapon po ito, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, nagulat nga rin po ako na kung saan ay kahapon, sabi ni Sister Tess, nakaraang araw, Webes, sabi ni Sister Tess sa akin, sabi niya, Brother Edgar, lumabas na visa mo, flight ka na mamayang gabi. Akala ko naman, pag lumabas na yung visa ko po, bibigyan pa ako ng 1 linggo, 2 linggo bago po na makapaghanda. Pero agad pala ay pupunta na po rito. Nabala ko, pag lumabas yung visa ko, pupunta pa ako kay Brother Mike. Magpapaalam, pero wala ng oras. Pero siguro, ito ang kalooban ng Diyos. Nasa hapon pong ito, magsama-sama po tayong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hanggang ano oras po tayo? 2:30. Maiksi lang po ako. 2 tapos na po tayo. Makinig lang po kayo. Wala naman sa haba siguro iyan. Ayan. Dito po sa Ebanghelyo po natin, ay bigyan natin po ito ng pansin po. Sa Ebanghelyo po natin, mga kapatid, ay pinag-uusapan ang tungkol sa templo. Yung magandang templo na kung saan ang sabi po dyan ay kahanga-hangang templo na puno ng mga palamuti dahil sa mga handog ng tao. Amen? Yung nagpapaganda doon sa templo pong iyon, mga kapatid, ay yung mga palamuti na mula po sa tao, mga kapatid, sa Panginoong Hesus, handog ng mga tao. At nagsalita ang ating Panginoong Jesucristo na ang sabi niya nung sandali pong iyan, walang matitira, yung lahat na yan na inyong nakikita ay guguho, walang matitira sa ibabaw ng kapwa bato. Amen? Nagtanong yung mga alagad nung sandali na yan at ang tanong po nila, kailan ito mangyayari at ano ang mga palatandaan? Amen? Ano ang mga palatandaan? Ang sabi po riyan. Sumagot ang Panginoong Hesus. Ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo, may darating na kung saan ay magpapanggap na siya ang Kristo at marami ang maililigaw. At ang sabi dyan ng Panginoong Hesus, magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng mga taguto, magkakaroon ng salot, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang sagot po ng ating Panginoon. Na kung saan ay kung ating titingnan, mga kapatid, ano ang ugnayan nun doon sa templong iyon? Mawawasak mo yung templo na yun dahil sa gutom? Mawawasak yun dahil po sa salot? Nga pala may kamerang nakatutok, hindi pala ako pwedeng, Di po ba? Masisira kaya iyon, mga kapatid, kung magkakaroon man ko sa bagay, pwede po na kung maglindol, pwede pong masira po iyon. Di po ba? Pero mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, dito po mga kapatid, ay kasi kung yung templo na yon, po yung magandang templong iyon na kung saan hinahangaan ng mga tao, siguro naman hindi naman magiging apektado ang buhay noon. Amen? Hindi naman siguro yun kasiraan nila. Di po ba? Kapag nawasak sa templo pong iyon. Ito po sa mga sinasabi po na ito ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan may ugnayan po ito doon sa templong hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos. Amen? Gawa ng taong tinutukoy po dyan na kung saan kaya mangyayari yung mga bagay pong ito kasi talaga ng mga bagay na ito ay sirain yung templong gawa ng Diyos. Gawa ng Diyos sa ating Panginoong Kristo. Dito po,
Gaano ba kaganda ang templo na iyan na gawa ng Diyos? Hinahangaan ng mga tao yung templo nung sandali na yan dahil dun sa mga palamuti na handog ng mga tao. Subalit mga kapatid sa ating Kristo, hindi po yun ang layunin ng mga sinasabi ng Panginoong Hesus na kadarating na mga pag-uusig, hindi po ito na sirain yung templo pong iyon. Layunin nun ay sirain ang templong ginawa ng Diyos. Ang ginawa kaya ng Diyos. Ang sabi sa aklat ng Awit, Kabanata 8, siguro talata 5, yan, ginawa ng Diyos ang templong ito na kung saan nilikha niya ang tao na halos kapantay ng kanyang luningning at kadakilaan. Amen? Yung nagpapaganda sa templong sinabi ng Panginoong Hesus na walang matitira sa ibabaw ng kapwa bato ay mga palamuti na mula sa tao. Gawa ng tao ang templo pong iyon. Amen? At ganun po nila hinahangaan ang ganda po noon. Pero yung templong ginawa ng Diyos, ang sabi po, ang tao'y nilikha niya na halos kapantay ng kanyang luningning at kadakilaan. Amen. Kung ganito po kaganda ang pagkagawa ng templong ito, kung ang tao'y nilikha ng Diyos na halos kapantay ng kanyang luningning at kadakilaan, yan po yung templo na naisirain ni Satanas dahil ayaw ni Satanas na kung saan may tao ang Diyos na makita sa daigdig na ito na kalugod-lugod sa Kanya. Amen. Kaya gusto iyan sirain ni Satanas dahil ayaw ni Satanas na sa daigdig na to may taong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Masdan mo yung katabi mo. Nakikita mo ba kung anong kagandahan taglay niya? Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Glory to God. Yung kagandahang taglay mong iyan, ang sabi po dito, dahil kay Kristo, amen, dahil kay Kristo, daranas iyan ng mga pag-uig, na kahirapan, mga kapatid, dahil sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, dahil kay Kristo, mamahalin kita. Ano sabi niya? Akala ko sinasabi niya, totoo ba yan? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ayan. Ito yung gusto niya pong sirain, mga kapatid, dahil ayaw na ayaw ni Satanas na sa daigdig po na ito ay mayroon pong taong maging kalugod-lugod sa ating Diyos. Alam po natin, nung karanglingong ebanghelyo po ay sinasabi po roon, gayon na lang yung malasakit ni Jesus sa templo. Amen? At dahil gayon na lang pa malasakit na Jesus sa templo, alam po natin na ang templo pong ito, mga kapatid, yung sinabi po na ginawa ng Diyos na halos kapantay ng kanyang luningning at kadakilaan, sinira ito ng kasalanan. Amen? Sinira po ito ng kasalanan. Subalit dahil yung templong iyan ay gawa ng Diyos at malasakit meron si Kristo sa templong iyan, anong ginawa ng Panginoong Hesus? Yung templong iyan, hindi niyang inayos. Ang sabi sa sulat ni San Pablo sa aklat ng Epeso, Kabanata 2, talata 10, ang sabi po roon, tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kung tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kung ang templo na yan noon ay nasira dahil sa kasalanan, ngayon, muling ibinalik ni Hesus Kristo sa dati niyang anyo. Amen. Masdan mo muli yung katabi mo. Nakikita mo ba yung kagandahan ng Diyos sa Kanya?
Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Ito po yung nais niyang sirain. Ngayon mga Jesus, paano iyan masisira? Paano iyan masisira? Masisira lang po yung templong iyan kapag ang templong iyan pagdating ng panahon ay mapawalay sa nagmamay-ari. Sino nagmamay-ari? Ang nagmamay-ari ng templo pong iyan. Kaya masisira lang yung templong iyan kapag iyan po ay napawalay po sa kanya at tinirahan ng iba na walang malasakit diyan. Di po ba? May isang bahagi po ng Ebanghelyo na sinasabi ay ganito, kapag lumabas ang masamang espiritu sa isang bahay, hahanap yung masamang espiritu ng lugar na kanya mapagpapahingahan. Kapag wala siyang makitang mapagpapahingan, babalik siya sa bahay na kanyang pinanggalingan. Pagbalik niya, yung bahay na yun darat na niyang malinis at maayos. Malinis at maayos. Bakit yung bahay na yun ay malinis at maayos? Darat na niya malinis at maayos, kaya at magyayaya pa ng ibang masamang espiritu na kung saan makakasama niyang manahan doon. Kaya sinasabi po ang karugtong ng pangungusap na ito, kaya yung taong iyon ay sumasama kaysa dati. Hindi na bahay. Di po ba? Ang tinutukoy na tao. Kaya yung taong iyon sumasama kaysa dati. Makikita natin, niya yung bahay. Bakit po? Tinubos ka ni Kristo. Dahil tinubos ka ng Panginoong Hesus, wala siyang karapatan sa bahay na iyan. Amen. Subalit nung bumalik sa malinis at maayos, kaya malinis at maayos kasi wala na yung masamang espiritu. Nilinis ka ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Subalit bakit nakapasok ulit yung masamang espiritu? Nakapasok siya ulit dahil walang nakatira. Amen. Nilinis iyan ng Panginoong Jesus para tahanan niya. Pero kung hindi mo yan pagbubuksan para sa Kanya, hindi siya makakapasok diyan. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya muling masisira lang ang tahanang iyan, ang templong iyan, muling masisira iyan kapag yan ay nailayo sa ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi po dyan mga kapatid, ganito, pagdating ng mga ganitong sitwasyon, napakasarap lang kasi makinig kapag minsan ang ating pinag-uusapan ay pagpapala. Amen. Pero ang pagpapala hindi sukatan ng katapatan sa Diyos. Amen. Lagi natin tatandaan yan. Kaya kapag may pagsubok dumarating sa buhay mo, isa lang ibig sabihin nun, maging tapat ka sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi ko, sister, kami yung mga elder dito, napakasarap pakinggan yung sabihin, kami ang mga elder dito. Diba? Kasi bakit po? Ibig sabihin, hanggang ngayon, nananatili kay Lord. Hanggang ngayon, nananatili sa gawain ng Panginoong Hesus. Marami kayang bata pa nawawalan. Di po ba? Lumalayo na. Di ba? Sa ating Panginoong Jesucristo. Yan dyan natin makikita, mga kapatid, na kung saan, alam naman natin, hindi sa lahat ng panahon ang ating dinaraanan sa gawain na ito ay puro na lang pagpapala. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi nga po sa Matthew chapter 24 verse 10, pagdating po ng ganito mga sitwasyon, ang sabi po dyan, marami ang manlalamig sa kanilang pananampalataya at tatalikod sa akin. Amen? At tatalikod sa akin. Sino itong mga tatalikod sa Panginoong Hesus? Ito po sila mga kapatid, yung pagdating po ng panahon ay iisipin nila kung paano nila ililigtas ang kanilang sarili. Amen? Iisipin nila kung paano nila ililigtas ang kanilang sarili, mga kapatid, sa panahon mga pagsubok na iyan, sa kung saan, sa kanilang sariling kapamamaraanan at mga tao na kung saan, hindi na magtitiwala sa magagawa po ng Diyos. Kaya sabi nga po dyan, sa Diyos ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Amen? Pero pagdating ng panahon, sabi nga, marami ang madadaya,
at tatalikod sa kanilang pananampalataya. Ito yung mga tao na pagdating ng panahon, mga kapatid, ay ililigtas nila ang kanilang sarili sa kanilang sarili mamaraanan. O di kaya darating ang panahon, may mga tao na kung saan mag-aalok sa kanila ng ganito kapalit ng pagtalikod sa Diyos. Amen? Kapalit ng pagtalikod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na ang sabi sa Jeremiah 17 verse 5, ang sabi po riyan, parurusahan ko ang sinumang tumalikod sa akin at magtiwala sa lakas ng kanyang kapwa sa taong may hangganan ang buhay. Ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya po ay naririto na bubuhay sa daigdig na to, ay dumating siya sa isang matinding pagsubok. At ano yung pagsubok na yon? 40 days na hindi siya kumain. 40 araw na hindi kumain ang ating Panginoong Jesucristo. Mahirap ba na buhay yon? Yung tatlong beses lang hindi ka makakain sa isang araw, sinasabi natin, napakahirap na nabuhay. Siguro mas mahirap kapag 40 days na wala kang makain. Amen? Baka lahat na lang maisip mo na. Di po ba? Baka kung anong ialok sa iyo, tatanggapin mo na, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. At alam po natin, dumating yan sa buhay ng Panginoong Jesus. Sa matinding pagsubok sa buhay na dinaanan ng Panginoong Kristo, inalok siya ng dyablo na kung saan talikdan niya ang Diyos kapalit ng mga bagay na ibigay sa kanya ng diablong iyon. Amen. Alam ko naman, tulad ng ating Panginoong Jesucristo, hindi nyo rin gagawin yan. Lakasan nyo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Tulungan tayo ng Diyos at patuloy bigyan ng kalakasan. Amen. Na kapag po, masisira lang yan kapag napahiwalay yan sa ating Panginoong Kristo. Anong panlaban ng ating Panginoon? Isa lang panlaban ng Panginoon, nasusulat. Amen. Hindi niya inilayo sa puso niya ang salita ng Diyos. Pangalawa po, sino po ang sisira ng templong iyan? Sino ang sisira ng templong iyan? Ang sabi po, kapupuutan kayo ng lahat. Kapupuutan kayo ng lahat. Kapupuutan ka ng magulang mo, nagpapakahirap ka ngayon dito para mapunuan yung kanilang pangangailangan, pero pagdating ng panahon, pwedeng sila ang gamitin ng dyablo. Sino po itong gagamitin ng dyablo? Ito po sila yung tatalikod sa ating Panginoong Jesucristo. Darating ang panahon, anumang ginawa mo sa kanilang kabutihan, hindi na nila kikilanlin iyan dahil sa iyong pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nais lang ihatid sa atin ng Panginoon na hindi lang tayo kinakailangan na kilala ang Diyos pagpandating ng pagpapala. Makinatandaan, sabi ni Lord, napakalinaw, sa daigdig na ito marami kayong kapighatian. Sabi naman siguro, si brother naman, ang dami na nga naming problema, kapighatian pa. Di ba? Hayaan mo na yung dinadanas mo ngayon, makita mo kung anong layunin ng Diyos. At kapag nagampanan mo ang layunin ng Diyos, isa lang sinabi ng Lord, sa gitna ng mga pagsubok na yan, hindi kanya pababayaan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po, mga kapatid, na ang sabi ng Panginoon Jesus, kung napuot sa akin, kung napuot sa inyo ang sanlibutan, napuot na yan sa akin bago sa inyo. Amen? Yan sabi ng Panginoon Kristo, kung ako inusig nila, uusigin din kayo. Amen? Kung ako inusig nila, uusigin din kayo, ipagkakanulo po kayo. Sino magkakanulo sa iyo? Ang sabi po diyan, mismo magulang mo. Amen? Mahal mo ba sila? Mahal ka din nila, pero pwede pagdating ng panahon, pwede mabago iyan. Kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, na kung saan kapag hindi na ipundar sa puso nila yung nararapat maipundar na salita ng Diyos, pwedeng mailigaw. Amen. Pwede tayong maligaw, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo. Na kapag ang tao po'y naligaw, tingnan nyo po ha, ang uusig po sa kanila pagdating ng panahon, ito po yung mga taong
tumalikod sa pananampalataya. Amen? Tumalikod sa pananampalataya. Na ang mga taong tumatalikod sa pananampalataya, mga kapatid, hindi na nakatingin iyan kay Jesucristo. Amen? Hindi na nakatuon yung kanilang pananaw sa ating Panginoong Jesucristo. Yan yung mga tao na pagdating ng panahon ay hindi na natatanaw si Kristo sa buhay mo. At kapag hindi na natatanaw si Kristo sa buhay mo, yan yung mga taong hindi sila takot na gumawa ng masama sa iyo. Kasi hindi na nila natatanaw si Kristo sa buhay mo. Pero habang natatanaw pa natin si Kristo sa buhay po natin, sa buhay ng bawat isa po sa atin, gagawan mo ba ng masama iyan? Hindi. Hindi mo gagawa ng masama iyan dahil natatanaw mo sa Kanya ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang gagawa po ng mga kasamaan na ito, pagdating ng panahon, mga kapatid, ito yung mga taong tatalikod sa Panginoong Hesus, kapalit ng mga bagay meron sa daigdig po na ito, na kung saan doon nila iaasa ang kanilang buhay, kaysa iasa sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi po, ito sila yung pagdating po nung magpapanggap na Kristo ay maliligaw sila. Sila yung magiging taga-usig po natin. Hindi pa naman dumarating yun, di po ba? Hindi pa dumarating yon, yung nagpapanggap na yon, para po na kung saan dayain ang marami, para tumalikod sa pananampalataya, para na kung saan, mga kapatid, ay gamitin taga-usig po natin. Di po ba? Pero isang katotohanan, marami nang pinapractice sa atin yan. Amen. Hindi pa man tayo tumatalikod, pero minsan, naging practice na po ng marami sa atin yan. Bakit na? Kung tayo hindi nagkakasundo-sundo, hindi pinapractice na natin yan. Amen. Kung tayo hindi nagkakasundo, mga kapatid, isa lang ibig sabihin yan, hindi na rin natin tinatanaw si Kristo sa isa't isa. Amen. Kasi kapag si Kristo natatanaw natin sa isa't isa, matatakot kang saktan ang sino man. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ang sabi nga, ang katawan na to ay templo ng banal na Espiritu. Amen? Na walang iba po na kung saan ay pumupuno ng kagandahan sa templong ito, kundi mismo yung kagandahan mayroon ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Paano natin iingatan iyan? Na ang templong itong pagmamay-ari niya, manatiling templo na pagmamay-ari niya kahit sa gitna ng mga pagsubok. Kahit sa gitna ng mga ganitong kapighatian. Diba? Kinakailangan, mga kapatid, sa panahon ng mga kapighatian o kahirapan, ingatan po natin sa puso natin ang salita ng Diyos. Ingatan natin sa puso po natin ang salita po ng Diyos. Ibig sabihin, huwag mong kalimutan ang utos ng Diyos. Huwag mong kalimutan kung anong ipinagagawa sa iyo ng ating Diyos. Amen? Huwag mo iyan kalimutan na kung saan sa gitna ng mga pag-uusig, sa gitna ng mga kahirapan na ating nararanasan, mga kapatid, kinakailangan yan ang laman ng puso natin. Yung ipinapagawa sa atin ng ating Jesucristo, yung utos sa atin ng ating Jesucristo. Kasi yung salita na ito ng Diyos ang naglalapit sa atin sa Kanya, yung salita na ito ng Diyos ang patuloy na kung saan nagpapatatag ng ating ugnayan sa Diyos. Kapag iyan ay nawala na sa puso ng bawat isa po sa ating kapatid, hindi mo na pahahalagahan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Kaya kinakailangan yung salita pong iyan ay lagi natin iingatan sa puso natin. Kung paano iyan iningatan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang puso. Kaya makikita mo po, buhat sa templong iyan, nung ang ating Jesucristo naririto, sa gitna ng pagsubok ng ating Jesucristo, sa gitna ng mga tukso ni Satanas sa kanyang buhay, isa lang maririnig mo buhat sa templo ng Diyos,
salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Nananatili pa ba yan sa puso natin? Dapat nananatili yan. Dapat yan po yung nag-iingat, yung naggagwardya po sa puso ng bawat isa po sa atin. Salita po ng ating Diyos. Amen? Para hindi masira po yung ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Anumang pagsubok dumarating sa buhay po natin. Di po ba? Kasi kapag hindi yan ingat sa puso natin, isa lang sasabihin mo, ba't ko naman to dinaranas? Amen. Parang yung kwento kapon, hiramin ko lang kasi pinakinggan ko yung dalawa nating kapatid kapon sa radyo. No? Sabi nung isa, may kwentong ganito. Meron pong isang tao, may nagmamay-ari daw ng isang kabayo. Pero yung isa niyang kabayo, nawala. Sabi nung kanyang kapitbahay, sabi niya, napakamalas mo naman, nag-iisa na lang ang kabayo mo, nawala pa. Ano? Ang sabi niya, sa mabutit masama, purihin ang Diyos. Ano? Ayan. Lumipas ang mga araw, bumalik yung kabayo niya. Nung bumalik yung kabayo niya, may kasamang 3. Ano? May kasama ng 3 yung kabayong iyon. Kaya tuwa-tuwa, sabi ng kapitbahay niya, napakapalad mo. Isa lang nawala sa'yo, ang bumalik 4. Ano? Ngayon, yung kanyang anak ay nawili doon sa kabayo. Yung isang kabayo po ay, ang sabi po roon, ay inalagaan niya, tinitrain niya po yung isang kabayo. Subalit isang araw, yung bata nahulog sa kabayo, napilay. Ang sabi nung kapitbahay, may 4 kang ang kabayo, pilay naman ang anak mo. Ang sabi naman ng taong yan, sabi niya, sa mabutit masama, purihin ang Diyos. No? Dumating po yung panahon na kung saan ay haharap po yung bansang iyon sa digmaan, kaya lahat ng mga kalalakihan ay kinuha para gawing sundalo para iharap sa digmaan. Yung kanyang anak ay pilay. Hindi pwede. Sapit lang kanyang kapitbahay, napakapalad mo naman, yung anak mo hindi kasama sa digmaan. Di po ba? Kaya makita po natin dito mga kapatid sa ating Hesukristo, sa bawat nangyayari sa buhay natin, kung hindi man yan sa tingin mo maganda mga kapatid, buksan mo lang ang paningin mo. May magandang layunin ang Diyos sa mga nangyayari sa buhay po natin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Buksan lang po natin na kung saan, pag sinabing buksan lang natin ang ating pong pananaw sa kalooban po ng Diyos, sa magandang plano ng Diyos sa buhay natin, ibig sabihin, ang salita ng Diyos kailanman huwag mong alisin sa puso mo. Diyan nakasalalay ang pangako ng Diyos. Habang ang salita niya ay ating iniingatan at pinanghahawakan, isa lang sinabi ng Diyos, wala siyang salita na hindi niya ginawa. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa po, para maingatan po natin yung templong ito na mananatiling pagmamay-ari ng Diyos at magiging kalugod-lugod po sa Kanya, isipin mo na lang na ang mga pagsubok o ang ay bahagi ng pagkahirang sa iyo ng Diyos. Bahagi ng pagkahirang sa iyo ng Diyos. Pwede mo isipin, pumunta ako sa gawain ng Lord, ang dami kong problema, tapos maririnig ko kapag ako nakipag-isa sa Kanya, maghihirap ako dahil bahagi ng pakikipag-isa ko sa Kanya. Hindi po ba? Pero ang maganda doon, na dapat mong alalahanin, hinirang ka niya. Hinirang ka niya. Hindi tao ang humirang sa iyo. Kapag ang Diyos ang humirang sa iyo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo na ang bawat bahagi po ng paghihirap na yan, mga kapatid, ay paghihirap na yan ay bahagi ng pagkahirang sa atin ng Diyos. Kaya kung alam mo na bahagi yan ng pagkahirang ng Diyos, kapag dumarating ka sa matitinding pagsubok,
Isa lang iisipin mo, Lord, bahagi ito ng pagkahirang mo sa akin. Di ba? E anong gagawin mo? Isa lang sasabihin mo siguro mga kapatid. Siguro kapag dumarating sa atin matitinding paghihirap kagaya ng ating Panginoong Kristo, noong ang ating Panginoong Kristo ipinapako sa krus, linalatigo, dinuduraan, sinasampal ang ating Panginoong Kristo mga kapatid. Anong sabi ng ating Panginoong Kristo? Ang sabi niya, bagamat siya'y anak ng Diyos, ang sabi sa Hebreo chapter 5 verse 8, ang sabi roon, bagamat siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang kahalagahan ng pagsunod sa pangitan ng pagtitiis. Amen? Siguro sa gitna ng pagtitiis, meron tayo, mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, ano kaya ang tinig ng Diyos sa atin? Siguro ang tinig ng Lord, mahal mo pa rin ba ako? Amen? Mahal mo pa rin ba ako? Kung alam mo na ang mga pag-uusig, paghihirap na yan ay bahagi ng pagkahirang sa iyo ng Diyos, sa gitna ng pag-uusig kapag tinatanong ka ng Lord, mahal mo pa ba ako? Baka isa lang sasabihin mo, Lord, kakayanin ko ang lahat na ito, alang-alang sa iyo. Amen. Diba? Mayroon kang paghuhugutan ng lakas. Amen? Dahil alam mo, bahagi iyan ng pagkahirang sa iyo ng Diyos. Hindi tao ang humirang sa iyo, Diyos ang humirang sa iyo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Isa po sa napakagana nakikita ko sa isang lingkod ng Diyos, maalala niyo po si Job. Alam naman natin kung anong pagtitiis mayroon sa buhay po ni Job. Di po ba? Hindi madali na isang araw mawala ang lahat sa buhay mo. Kasama ng mga anak mo, hindi lang kayamanan. Kasama ng mga anak mo, di ba? Napakahirap po noon, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Pero makikita po natin dito, nung panahon na dinaranas ni Job ang mga bagay niyan, nung dumating po ang mga bagay niyan sa buhay po ni Job, ano ang salitang namutawi sa labi ni Job? Purihin ang Diyos. Amen? Nung ibalita sa kanya ang lahat-lahat na nangyari na hindi maganda, isa lang namutawi, purihin si Yahweh. Bakit po? Salita ng Diyos ang niya. Amen. Na kung saan, sa pangitan ng salita na yan, diyan niya nakikilala ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang isang sinabi ni Job, sabi niya, ano lang ba ang gusto mong tanggapin sa Diyos? Pagpapala lang ba at hindi pagsubok, hindi kahirapan? Naririnig po natin yan. Na nagpapahayag ng sandali na yan sa harapan ng Diyos. Ang Diyos na aking pinaglilingkuran, hindi lang Diyos sa panahon ng pagpapala, maging sa panahon ng paghihirap ko, Diyos na paglilingkuran ko, Diyos na sasambahin ko sa buhay ko. Amen. Na tila baga, ang Diyos na ito ay walang magiging kapalit sa puso ni Job. Amen. Na kahit sa gitna ng pagsubok, hindi nagbabago ang kanyang pagkilala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung templong ginawa ni Jesus na iyan, kaya ba yan sirain ng gutom? Kaya ba yan sirain ng salot? Isa lang ang pwedeng sumira sa templong iyan, kasalanan. Kasalanan lang ang pwedeng sumira sa templong iyan, mga kapatid. Subalit ang templo pong iyan, mailalayo iyan sa anumang kasalanan. Mga kapatid, kung ang pumupuno sa templong iyan ay ang pag-ibig ng Diyos. Kung ang nananahan sa pusong iyan ay walang iba kundi ang kabutihan ng ating Diyos. Amen? Kapag pumupuno sa templo pong iyan, mga kapatid, masasabi mo, hindi kita maipagpapalit. Amen. Dahil para sa iyo, yan ang tunay na kayamanan. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Hindi mo hahayaan ang templong iyan ay madungisan para hindi maging kalugod-lugod sa ating Diyos. Amen. Mahal niyo ba ang templong iyan? Tumayo po tayong lahat. Aawitin natin yung iibigin kita. Okay.
mas mahalaga, kundi ang langit, makasama ka. Yes, Lord. Wala namang ibang binibithi ang puso ko, kundi ang manatili sa piling mo. Di matutularan ang iyong pagmamahal, kahit kang ihain at di mapapantayan. Kaya naman ako'y namamanghat, sumasamba, ihahayag laman ang puso ko sa'yo. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Yan ang tunay nagbibigay sa Diyos ng kaluguran. Anumang pagsubok, anumang tiisin ang ating dinaraanan sa daigdig po na ito, ang mahalaga yung pag-ibig na yan na nararapat para sa Kanya. Huwag mawala sa puso ng bawat isa sa atin. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, salamat po na sa daigdig na ito na puno ng kapighatian, nakilala ka namin. Sa daigdig na ito na puno ng kapighatian, inilagay mo kami sa iyong banal na kalinga. Salamat, Panginoon. Ang kalakasan taglay namin ay hindi sapat para mapagtagumpayan ang mga kapighatian mayroon sa daigdig na ito. Subalit, Panginoon, Ikaw ang nangako na ang sinumang magtiis para sa iyo, hindi mo pababayaan. Alalahanin mo, Panginoon, sa panahon ng mga pagsubok pong ito. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Dalangin ko, Ama, ang lahat, Panginoon, na naririto sa banal mong gawain, sa simula ng itatag ang gawain mo, Lord, sa gawain na ito, lahat ng tinawag mo, Panginoon, saan man sila naruroon, dalahin ko, Ama, patuloy mo silang ingatan sa iyong banal na kalinga. Lukuban ang lahat, Ama, ng iyong malabay na pakpak. At dalangin po namin, dakilang Diyos, patuloy kang manahan sa puso namin.
Maghari ka sa buhay namin at tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Panginoong Jesus, iibigin ka namin. Hindi man sapat ang anumang gawin namin para tumbasan ang pagmamahal, kabutihan na ginawa mo sa amin. Sisikapin namin, Lord, ang pag-ibig nito araw-araw ay maipadama namin sa iyo. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat. Ingatan mo ang lahat ng prayer part, Diyos, sa bansa po nito, Diyos, ng iyong mapagpala at makapangyarihang kamay. Ilaan mo araw-araw sa kanila, O Diyos, ang iyong makapangyarihang kamay at ipagkaloob sa kanila ang mabubuting bagay na kanilang kailangan. Biyayaan ang lahat, O Diyos, na magandang kalusugan at kalakasan. Salamat, Panginoong Jesucristo. Salamat sa mga taong ito, Diyos, na kung saan nananatili, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Nananatili, Panginoon, ang katapatan, Panginoong Jesucristo, sa kanilang buhay upang patuloy kang paglingkuran, Panginoong Jesus. Ama, alam po namin, hindi mo binabaliwala ang lahat ng aming ginagawa. Nakikita mo ang lahat na to sa takdang oras at panahon, ipagkakalob mo sa amin ang mga pagpapalang iyong ipinangako. Salamat, Panginoong Jesus. Kami ng iyong banal na Espiritu at ng banal mong pag-ibig. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, harapin mo yung katabi mo. Sabihin mo, iibigin ko ang Diyos sa pamamagitan mo. O yakapin mo. Awitin natin, "Oh, I love you with the love of the Lord." Mukhang nawawala na yan sa gawain ni Lord. Sige po, umikot kayo. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita. Oh, I love you With with the the love. love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Mahal kita. Palakpakan natin ang Panginoon. May prayer request ba kayo? Sige, taas natin. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, narito po yung aming mga kahilingan. Buong puso kami nalig kung paano minalasakitan ang bawat isa po sa amin para muli, O Diyos, na ang buhay taglay namin ay mailagay sa dating pagkalikha mo, Diyos, na kalarawan, kawangis mo, Ama naming nasa langit, aming inaangkin na anumang aming kahilingan ngayon, buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, ay ipagkakalob mo sa amin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. At ang lahat kung inaangkin at pinasasalamatan sa ngalan ng Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Harapin mo ulit yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, iibigin kita dahil natatanaw ko sa iyo si Kristo. Purihin natin, palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Glory to God. God bless po sa inyong lahat. Amen. Maraming salamat, Panginoon.
Kristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang luka ay yayaman, ang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang luka ay yayaman, ang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Atin pong dasalin ang Salmo 91 sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako, ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas sa tambawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga bala upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Saturday and see you tomorrow.